Matapos nga pong magkaroon ng Achilles injury si Jason Tatum last year, inaasahan na hindi siya makakapaglaro sa Boston Celtics this year. Kailangan rin naman itong lampas sa isang taon para tuluyang makarecover. Hindi rin naman biro ang injury nito since maaari nga pong makaapekto ito sa kanyang galaw. Subalit sa kabila niyan, desidido si Tatum na makabalik agad sa Boston Celtics. Ayon sa source, mismong si Tatum na ang nakiusap sa front office at sa coaching staff ng Boston na kahit anong mangyari, hahabol pa rin siya sa Celtics ngayong kampanya. Ilang buwan mula nang sumailalim ito sa operasyon, maayos na nga siyang nakakagalaw, nakakapag-dunk, jump shot na rin base sa kumakalat na video ngayon. Kaya isang sinyalis ito na tuloy-tuloy ang pagre-recover at kapag wala nga pong aberya dito, hindi talaga malabo na makabalik siya at makapaglaro pa sa kampanya ng Boston Celtics ngayong season kung gugustuhin man ng kampo ng Boston Celtics. Sa kabilang banda, kagaya ng ESPN, kada taon nagkakaroon ng mga analyst ng prediksyon sa magiging standings ng Eastern Conference at Western Conference. At isa sa mga naging pinaka-controversial na prediksyon ay ang inilabas ng mga analyst ay ang standings ng West, kung saan inaasahan na mangunguna dito ang defending champions na OKC Thunder na magkakaroon ng 59.2 wins next season. Susundan ng Golden State na mas pinalakas na lineup, especially ang front court. Maayos ang kalusugan ng mga superstar, lalo si Stephen Curry. Kung inyong ang matatandaan, napakaganda ng performance last season ng Warriors simula nang makuha si Butler, kaya inaasahan na magdodomina ito. Pero may ilan nga pong nagsabi matanda na rin naman nga daw ang lineup ng Warriors, kaya masyado nga daw exaggerated ang paglagay ng ESPN sa second place. Tinalo pa nga nila ang mga teams na mas lumakas ngayon, kagaya ng Lakers na inilagay lamang sa 6th place na merong record 45.8 wins. Masyado ngang minamaliit ngayon ng ESPN ng Lakers kahit man nasolusyonan na nito ang kanilang problema sa front court. Sa kabilang banda, dahil nga sa sunod-sunod na magagandang performance ni Victor Oladipo sa Guangzhou Lions sa preseason, malinaw nagpapakitang gilas ito sa NBA teams para makabalik muli sa liga. Pinapatunayan na rin naman ito na meron pa rin siyang maibubuga sa high-level competition. Ngunit sa kabila ng sunod-sunod na magagandang laro nito, imposible na rin naman nga siyang makabalik pa sa liga. At meron pang kumuha sa kanya. At mismong dahilan niyan ang questionable na kalusugan. Sunod-sunod nga ang injury nito, kada taon na lamang. Ilang beses na rin naman nga sa kanyang sumugal ang Miami Heat, ngunit sa huli nagkakaroon nito ng malalang injury at nasayang ang pagkakakuha sa kanya. Kaya may ilang teams ang ayaw na matulad sa nangyaring pagkakamali na ginawa ng Miami Heat. At yan ang mismong dahilan bakit hindi na makakabalik pa si Victor Oladipo sa NBA kahit anuman ang kanyang gawin ngayon sa NBA preseason. Anong masasabi nyo dito mga idol?